Ito, ituloy natin yung yung mga humihirit na kesyo, ano daw, hindi daw sila susunod sa Senado. Ito, pakinggan natin. Wait lang. Wait lang, dito yan banda dito yan. Yan. Itong impeachment case. Hindi naman nakaboto, Pinky, itong at igagalang daw niya ito. Ayon naman kay Senador Joe, ang impeachment articles ay pawang mga maestrado na naitalaga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Justice Raul Villanueva, nakasama sa mga bumoto para ideklarang unconstitutional, ay appointee ni Pangulong Bongbong Marcos na bumoto nga na ideklarang unconstitutional itong impeachment case. Hindi naman nakaboto, Pinky, itong si Justice Singh dahil siya ay naka-leave habang nag-inhibit itong si Justice Kagiwa na isa nga doon sa tinutukoy nating appointee ni nung Pinoy administration kasama ni Justice Marvic Lunen na siyang sumulat ng desisyon. Samantala, Pinky, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga yan. Pakinggan natin. Ng SC. Sa post niya sa kanyang social media account, sinabi ni Senador Mig Zubiri ang mga katagang "That's it, pansit." Yon. Welcome naman kay Senador Jinggoy Estrada ang desisyon at igagalang daw niya ito. Ayon naman kay Senador Joel Villanueva, sa simula pa man ay umakto ng Senado ng may kahinahunan at tatalima sila sa sinasabi ng saligang batas at tuloy-an niya ang pag-convene ng impeachment court dahil nangyari na rin anya ito noong impeachment ni dating Chief Justice Corona na pinagbutuhan ng impeachment court kung susundin nila o hindi ang desisyon ng Supreme Court. Sabi naman ni Senador Tito Soto, mas papakinggan niya ang sasabihin ng Kamara at may kausap na anya siyang law expert na maaring i-disregard maaring i-disregard ng impeachment court ang desisyon ng Korte Suprema at pinag-aaralan niya itong legal advice na kanyang... Si Soto talaga ngayon, kumukontra, hindi, sa bagay. Saan pa sa puposisyon? Nagdeklara na yung... Hindi, sa totoo lang politiko yun si Soto kasi yun Papansin ninyo, maganon-ganon yan. Okay yan pagdating sa mga bills na pinapasa. Pero pagdating sa politika, gumaganyan-ganyan yan. Kung sino nakaupo, dandun yun. Yan talagang karakter ni Soto. Alam naman niya ngayon na yung Duterte nakasuporta na sa Senate President si Cheese, di ba? So kailangan niyang kunin yung kabilang panig. So kumukontra siya ngayon dito, di ba? Maaari niyang makuha. Tingnan natin, ewan natin Pero this is all about politics Pero yung hirit ni Joel Villanueva, naku po, patay tayo dyan. May hirit tuloy si si Panelo. To, sabi ni Panelo, bakit tayo nakikinig sa mga hindi namang abogado? Tama tama. Nakuha. Pinky, kapapasok lang din na reaksyon galing sa isa pang senador, si Senador Bato de la Rosa. Ang sabi niya sa kanyang social media post na nung siya ay nagmosyon para ipadismiss yung impeachment ng impeachment ni Vice President Sara sa Senado, ay ginabayan siya ng banal na espiritu. At yung desisyon naman daw ngayon ng Korte Suprema ay ginabayan din ng banal na espiritu. Nako, yun. Kaya napapatalsikan niya ayaw yan ng iba, mapakinggan. Kasi ang sabi ni Bato, sabi ba naman ni Bato, natalo yung mga demonyo. Si Bato rin. Simple rin ito bumanat si Bato. Wala yung mga gawain ng mga masasamang espiritu. Yan ang sabi ni Bato de la Rosa. Hindi kaya mga halimaw yun? Masasamang espiritu Halimaw yun. Ang bira ka talaga, Bato, oo. Pero Dexter, gaya ng sabi mo nga, unanimous ang decision. Pero syempre may dalawa, as you mentioned a while ago, si Justice Singh hindi nakaboto dahil naka-leave. Oo, madam, wag mo na ipagpilitan, pero tama pa rin ang isalitang unanimous. Unanimous talaga. Wag na tayong pag sinabing unanimous decision, kasi hindi sila considered dahil wala nga sila doon. At si Justice Kagiwa, na inappoint nga ni dating President Pinoy, ay nag-inhibit.
So kumbaga ang ibig sabihin, 13 Yes. ang sumang-ayon dito sa ponente ni Justice Marvic Leone na appointee nga ni Pangulong Pinoy. Alam mo, importanteng sinabi mo kanina, Dexter, no? Sabi ni Tito Sen, ni Senator Soto, na meron siya nakausap na law expert. So parang ang lumalabas, pag-uusapan pa to ng Senado kung susundin nila ang naging pasya o naging desisyon ng Korte Suprema. Tama ka dyan, Pinky, dahil maging si Senador Joel Villanueva ay nagbanggit din na nangyari na ito noon nung nagkaroon ng impeachment laban kay Chief Justice Corona, na may desisyon ang Supreme Court at pinagbotohan niya sa impeachment court kung susundin nila o hindi yung Supreme Court decision. At maaring mangyari ito ngayong 20th Congress sa impeachment case naman laban kay Vice President Sara Duterte. Malalaman natin yan dahil sa Lunes magbubukas ang first regular session ng Kongreso, ng Senado, at kasabay niyan pagdating ng hapon ay yung sona ng Pangulo. So maaring matalakay itong issue ng impeachment kinabukasan na sa pangalawang araw ng regular session. Titingnan natin kung ano ang magiging hakbang ng mga senador dahil nakita natin iba-iba yung kanilang mga reaksyon. Merong nagsasabing ginagalang nila na kailangang sundin. Meron namang sinasabi na pwede tayong magdesisyon dahil... Ayan, sige, pakinggan natin ito si Panelo. Maganda kasi yung komento ni Panelo tungkol dito. Kakausap po natin ngayon former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Attorney Sal, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin, Pinky. Very good news, of course. Kanina nung kausap kita, sabi mo nga, you knew this all along. Hindi ba, ever since naman alam po ninyo kung kayo'y objective, talaga naman masyadong klarong-klaro na lumabag sila sa saligang batas. Masyadong maliwanag yung sinasabi ng Korte Suprema. Yung pag pag nag-file ka ng impeachment complaint, kailangan ilagay mo na kagad sa order of business. Hindi nila sinunod, wala silang sinunod Kaya sabi nga ng anak ko si Paulo, the HOR played stupid games. So, they're being rewarded with stupid prizes. Alam niyo po, Attorney Sal, nung unang lumabas po itong breaking news, nag-iisip nga ako kung anong naging desisyon bago ko pa man nabasa yung press release. Of course, hindi ko pa nakikita yung buong buod nung desisyon. And I was wondering, saan ho kaya nagkaroon ng desisyon dito ang Korte Suprema tungkol ba dun sa initiation na tinatawag o dun sa nakapaloob sa Article 11, Section 3 ng Constitution that says that it should be included in the order of business within 10 session days. And parang lumalabas, dun nagkaroon ng violation. Yes, kasi maliwanag naman yun. Dapat pag natanggap mo yun, you have 10 days na ilagay mo sa order of business. And then, i-refer mo na ngayon sa Committee on Justice. And then they have 30 days para mag-deliberate sila. Tapos maglalabas sila ng resolution. Itatapon mo sa plenary and they will decide. And even doon sa tinatawag na more than one-third, kailangan pa rin na merong kasi resolution na nakalagay doon Resolution na dapat manggagaling yun sa Committee on Justice. Lahat yun nilabag talaga nila Talagang lantaran ng paglabag. Kaya hindi nakatakataka na ganun ang desisyon ng Korte Suprema. Yung ganito po, alam naman natin na sabi nga unanimous. Subject pa rin ho ba ito sa motion for reconsideration kahit na ganito po ang naging boto? Well, that is a remedy given under the law. They can always file it. Pero given the fact na unanimous yung 13, wala na yan, malabo na yan. Kaya sundin na lang ho natin kasi maliwanag naman talaga ang salita. Yun ang dyan. Yan ang dapat kasi sinasabi nila, oo, syempre magmo-motion yan. Pero yung unanimous, sa madaling salita, may ibang dito, merong ibang anggulo na justice na sagsasabing, hindi kasi ganito yan. Walang ganun Walang opinion na nag-o-oppose doon sa 13 na naandun. Di ba? So, ibig sabihin, mga kababayan, pag unanimous, malabo na yan. Kahit motion pa nila yan. At saka, eto sa sobrang taas ng ihin ng mga congressman, hindi na sila magmo-motion. Hindi nga sila nag-submit
ng kanilang, hindi nga nila sinagot yung katanungan ng Supreme Court. Magmo-motion pa kaya? Kaya ano na yan, malinaw na sa malinaw. Ha? Malinaw na sa malinaw na talagang, meron pong nilabag na batas o due process para impeach si VP Sara Duterte. In other words, mga kababayan, yung impeachment ni VP Sara Duterte, it's all about politics. Nilabag yung batas eh. Hindi dinaan sa tamang proseso. Pinaspas. Halimbawa na lang po, ikaw nahuli. Tapos yung proseso pinaspas. Hindi ka pinasagot. Kasi ganun dapat eh. Mare may demanda sa'yo. Mare may nagdemandang tao sa'yo. Dinimanda ka niya. Oy, ganito ka, bla bla bla. Dapat pasagutin ka. Tama, mali. Hihingin ka ngayon ng sagot ng piskal. Ano masasabi mo dito? Actually, bago pa 'yon, meron pang tinatawag na mediation eh. Ano 'yon? Susubukan muna kayong pagkasunduin. Ano ba problema? Ganito. 'Yan, meron 'yan. Ito partiho ito ng due process. Pero imaginein mo, lahat 'yon hindi dinaanan. Hindi ka hiningan ng sagot doon sa demanda ng kalaban mo. Nung nag-a-accuse sa'yo, hindi ka hininga ng sagot ng piskal. Tapos basta na lang niya sinagmit sa court at sabi naman ng court, i-warrant na yan. Nang hindi man lang humihingi sa'yo ng kahit na ano. Nangyari sa akin yan eh. Hindi ko na sasabihin. Bakit? Simple lang ho yun. Na may namulitika. Meron pong politikang kasama. O sa madaling salita, may palakasang naganap. Kaya hindi dumaan sa due process. Okay. Kung gayon, ganun din ang sinasabi ng Supreme Court ngayon. Unconstitutional yan. And the Constitution, when you say that, iyan ang pinaka-supreme. So, para talagang sinasabi, hoy, mga walang nya. Ito'y lengguwahe lamang po ng pangkanto. Kunwari, i-interpret natin sinasabi ng Supreme Court. Hoy, mga ulul, hindi nyo mo lang binigyan ng pagkakataong sumagot yung inaakusa nyo. Tapos, anong ginawa nyo dun sa mga unang demanda? Pinaspas ninyo. Para lang malusutan yung due process. Tapos, hindi man lang yung pinabasa, pumirma ng lahat ang mga congressman. Ano to, nagkabigayan? Mga handot kayo? Hindi, kunwari lang ha. Hindi ko sinasabing ganyan sinabi. Ini-interpret lang natin sa lingwahe natin. Sarili nating version to. Ano to? Wina 150 ninyo? Tangin, daig nyo pa mga bakla ah. Tapos nung sila na binigyan ng due process, binigyan sila ng due process, sinabi sa kanila, bakit ganito ginawa ninyo? Huyo ka. Di ba? Hindi sinagot. Tapos aasa kayo ngayon na napakawalang niya. Batas. Attorney Panelo, ang sunod ko pong gustong malaman sa inyo, yung inyong akiwari, ang inyong insights. Hinggil sa posible daw po hindi ko alam kung narinig niyo po yung aming reporter kanina, si Dexter Ganibe, na sinasabi nga, iba-iba din po yung naging reaksyon ng mga senador. One is actually saying that pwede pa nilang, it can come down to a vote among the senator judges kung susundin nila itong naging desisyon ng Korte Suprema. Nangyari daw ito during the time of the impeachment of Chief Justice, the late Chief Justice Renato Corona. What do you think of this? Wala yan. Yun naman nung nagbibigay ng opinion, hindi naman abogado. Pag abogado ka, talagang saludo ka na sa Korte Suprema. Sabi nga sa College of Law namin, yung desisyon ng Korte Suprema, kaugnay sa isang batas, tama man o mali, tama sila. Supreme sila That's yun true! Yun ang tungkulin sa kanila. Sila lang ang may kapangyarihan na magdeklara ng isang bagay na ginawa ng isang opisyal o ahensya ng gobyerno, sangay, na illegal. Kaya saludo na lang tayo. Isa pang tanong, Attorney Panelo,
What about yung sinasabing yung mga katagang judicial overreach? Nagkaroon daw, para sa ilan, ng judicial overreach ang Korte Suprema hinggil dito. Pinasabi ko kasi nung walang galang na sa ating fraternity brad, Justice Tony Carpio. Overreach daw kasi hindi dapat daw pakialaman yung proseso ng House of Representatives, kung nabasa nila, ano bang ginugol nilang oras. Madalit sabi, maraming tanong ang Korte Suprema, hindi daw dapat na ginagawa yun, overreach sa'yo. Nakakalimutan ni Justice Carpio, yan ang problema kasi pag bias ka ng dati, bias din ang opinion mo, na ang Korte Suprema ay may kapangyarihan na tingnan kung ang isang hakbangin o akto ng isang opisyal o sangay o ahensya ng gobyerno ay legal or illegal. At malalaman nila yon, factual kasi yun. Kaya kailangan bibigyan mo sila ng impormasyon at pruweba na hindi ka nag-abuso kasi they will determine precisely, the justices, whether or not there was a grave abuse of discretion. Paano mo malalaman kung nagkaroon ng malaking pag-aabuso kung di mo alam yung facts ng kaso, yung kalakaran, surrounding, yung mga circumstances surrounding the initiation, the transmission, and how it went about. Alright. Kailangan talaga malaman nila yun. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, former Chief Presidential Legal Counsel. Ayan. So, napakaganda ho ng paniwalag ni Panelo. Ang Supreme Court. Yun na yun. Pinakakataas-taasan na po yun. Wala na pong mas tataas pa dun. Kaya nga, yung desisyon ng Supreme Court, dapat galangin na lang ng mga senador. Or else, magkakaroon talaga tayo ng crisis niyan. Di ba? So, hindi ako yun din ang sa aking pananaw. Pero sa tingin ko naman, si Chis Escudero would respect the Supreme Court. I think. Wala ho kasi kahit sinong tanungin mo, matinong abogado yung matino, wag mo tatanungin yung mga nadisbar. Yung matino. Final na yan. Final na po yan. Supreme Court na po yan Kaya, mag-expect po kayo mga kababayan na babaha pa ng babaha. Iiyak po ng iiyak ang Pinklawan, ang Dilawan, ang mga teroristang aktivista, makakaliwa, at syempre, huwag natin kakalimutan ang mga tangang tanso. Yung mga tangang tanso, yan ang talagang iyakin. Sobrang iyakin yung mga yan. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.